Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalan ng katawan ng dugo ng ating Panginoon. Ang mga sponsor ngayong gabi ay sina Joey and Alan Cambella, Bioli and Family, Thanksgiving, Garcia Family, Christine Taya for the birthday, and for the Thanksgiving, Cora and April Mercado and Family, Speedy Recovery, Irene Martinez, CJ Gilberto and Emmanuel Navarro Jr., Irene Garcia, Angela Barrero, for the souls of the Emmanuel Leticia and Benedicto Navarro, Franklin Abeliardo, and Ora Ofelia Garcia, and Wally Plaza, Manuel Aradillo, Angela Rositi, Philly Santos, Elmer De Leon, Juanita Martin, and Mercedita Gutierrez. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Jimmy Herod. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa mga kapangyarihan ng Diyos. Sa iyo, mga kapatid, na lukha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkakulang. Kaya isinasamo ko sa iyo, mahal na Birhen Maria, sa ama ng mga at sa iyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon namin Hesu Kristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming itangan sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng inuutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot. Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay ng hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ng mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at binisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang matibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inuming handog. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inuming handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog, sa lahat ng kabutihan na sa akin ikaloob. Ang handog ko sa dambana ay inuming na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inuming handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit iba'y iisa, lagi siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, paglilingkod akong lubos. Yang ako'y iniligtas, pinalinga at tinubos. Sa Panginoon tumubos, kalis na inuming handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay initiwan. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inuming handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi gawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kaban ng banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay inilisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautosan. Ngunit higit na hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan.
Ang kanyang dugo ang lumilinis sa aming puso't isip upang kaligtasan natin ang magawang walang kabulukan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ako. Na kung mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang levadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng kamunang Paskwa? Inutusan niyang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong ko ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Paskwa. Kasalo ang kanyang mga alagad at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa samantala'y sila'y kumakain. Dumangkot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan, wika niya. Ginawakan niyang kanis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong-dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ko iinom ng alak na mula sa ubas hanggat sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Ngayon pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan, ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito po yung Eucharistia na pinagdiriwang natin sa tinatawag nating Santa Misa. Ano ang ibig sabihin nito sa katawan? Kasi sinasabi din na ang simbahan ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mabubuo ang katawan at ano yung ugnayan ng Eucharistia sa sambayanan ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, tuwing tayo'y nagsisimba, ay
dapat tatanggap tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit mayroong hamon sa tinatawag nating lifestyle ang pagko-communion o pagtanggap ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yun? Meron silang sinasabi na the social dimension ng Eucharistia. Ibig sabihin, mga kapatid, na may obligasyon tayong magturingan bilang magkakapatid sa iisang katawan, kaya nga tinatawag na one bread, one body, one people. Ibig sabihin, tayo ay kailangan magbuklod-buklod. Kaya ito na rin yung hamon ng kapistahan sa linggo ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hindi po maaari na ikaw ay communion ng communion, pero kaaway mo lahat ang iyong kapitbahay. So, hindi po akma yun na ikaw ay napakabanal, pero iba naman ang iyong lifestyle. So, pati yung hindi mo iniimikan ang iyong mga kasama sa bahay, pero communion ka ng communion. Yan ang tinatawag nating dichotomy ng ating pananampalataya at sa ating lifestyle. Ano bang lifestyle na hinihingi sa atin? Kapag tayo nagsisimba, ay kinakailangan nasisinag din ang ating handang kabugbugsan natin ang ating sarili sa pakipagkapatiran. Anong ibig sabihin doon? Meron pong mga pangyayari kasi sa loob din ng simbahan. Halimbawa, pag-communion ng mga senior citizen, naiiwan yung bag nila, mamaya pagbalik nila, nawawala na yung bag. Yung iba naman ay nakalimutan yung cellphone. Mamaya-maya, wala na yung cellphone. So, paano natin masasabi na iisang one bread, one body, one people tayo kung gano'n ang nangyayari? Ibig sabihin, mga kapatid, meron tayong dapat baguhin na lifestyle natin. Hindi maaari na may meron tayong malayo yung ating pamapakikitungo sa ating kapwa-tao, sa ating pinapahayag na pananampalataya. So, kumakanta tayo ng one bread, one body, one people, pero ang mga mandated organization ay hindi nagkakaisa. Nagpapaligsahan sila dahil sa mga kaparamihan ng proyekto, dahil gusto nilang malapit o malakas sa kanilang parish priest. Hindi po maaari na ganon. Kaya sinasabi ko na merong hamon na lifestyle ang kapistahan sa linggong ito. One bread, one body, one people. Merong mga barangay chapel din na hindi nagkakaisa. Dalawa ang kanilang pista. So, tinawag ang obispo at bigyan ng lunas, solusyon yung problema ng dalawang pista. Anong ginawa ng obispo? The more, the merrier, Father. Dinagdagan pa yan ng isang pista. Naging tatlo-tuloy ang kanilang pista. Isa sa October 7, isa sa December 28, at ginawa ng dinagdagan pa ng obispo ng December 8. Tatlo ang kanilang pista. At sabi sa akin,
The more, the merrier, Father. Pero hindi yun ang solusyon. Dadami nga ang kolekta mo. Dadami ang iyong income, pero hindi naman magkakaisa ang mga tao. Kaya hindi akma yung kung minsan ang ating pamamaraan, hindi bagay ang mga solusyon na nihaandog natin. Kaya kahit sa obispo, kahit sa hanay ng mga pare, sa hanay ng mga laiko, hinahamon tayo ng kapistahan ito ng magkaisa. Mahirap po ang magkaisa sapagkat iba-iba ang ating pag-uugali. Katulad namin din sa kumpento, kami ay isang community. Pero mahirap magkakaroon ng pagkakaisa sapagkat iba-iba ang ating pinanggalingan. Lahat ay merong tinatawag na glorious past. Maganda ang past o yung nakaraan. Naging official ako, nung nakaraan, naging valedictorian ako, naging doktor ako, nung nakaraan. Pero that is your glorious past. Huwag mo naman ibigit na yung glorious past mo ay present past na rin. Iba na ang panahon ngayon. Kaya, pag ipilit natin ang gusto natin, ay hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Kaya inuulit ko ang hamon ng pistang ito, one bread, one body, one people in Christ. Amen. Magsipayo tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawa sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parito at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng kakaisa, pagkakapatiran at pagbabahagingan. Kung tiwala natin itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakon, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taus-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga religyoso at religyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unawain ang mga kapakanan ng mga mahihirap at mga inaat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming may sabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ito'y kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanganakangan at sa buong sambayanan niya, mahal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, bigyan mo kami ngayon ng iyong sambayanan, ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na pinamahiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong muling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga lagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupan na tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugnan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang ang iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niyang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, Onesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong katiwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako.
Panginoong Hesus Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging na pagkahain ng iyong katawan dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na nating pagdiriwang, tagdayin ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Chief.